Hi, good morning mga ka-Black Tours, mga ka-Fast Track 4x4 times 4 payout. Okay, this is your coach. This is Upline Glenn again. Okay, now, ang topic natin is Lesson 3. So, another learnings na naman sa module natin. Now, ituturo ko sa inyo yung mga tanong. Siyempre, alam mo na, nag-sign up ka na, nag-member ka na. Tsaka alam mo na yung ano ang multiple accounts, ano ang perfect positioning and perfect earnings. Okay, nalaman mo na paano gawin, nalaman mo na kung ano talaga. Now, lesson 3 na naman. So, syempre, sundan mo lang yung mga lesson 1, lesson 2, at lesson 3. Yung mga lessons natin, okay, sundan mo lang para malaman o maintindihan talaga step by step, okay, yung negosyo para paano mo siya simulan. Maraming nagtatanong, okay, maraming nag-sign up, ano ba ang next gagawin nila? Okay, siguro na-stress na upline mo, na-stress na yung sponsor mo. Ano ba next gagawin? Ano ba ang next mong matutunan? So now, ito yung next. So dapat excited kayong lahat at tapusin ng video. Bawat send na video sa'yo, bawat module na ituturo namin siya, dapat tapusin mo talaga para maintindihan mo siyang mabuti. Kasi lahat ng tao ngayon nahihirapan. Pero hindi mahirap pag may coach or may training director o na nagtitraining sa'yo ng mabuti. So dito namin ituturo sa inyo paano gawin ng online prospecting, okay, online invitation, okay, online follow-up. Lahat ng online, okay, na gagawin mo, dito namin ituturo. Yung mga script, okay, yung bawat steps, dito mo malalaman para fully guided ka sa iyong online business. So mas maganda sa Fast Track 4x4 system times 4 payout, tinuturuan ka step by steps. Ito yung tinatawag natin na strong online support. Talagang napakasulit, okay? Pulido talaga. Siyempre, ang topic natin ngayon is paano ba mag-invite sa online, okay? Paano ba mag-discuss or paano ba mag-present sa online? Paano ba mag-follow up sa online? But before that, ituturo muna natin yung mga policy or mga rules dapat. So bago mo simulan yung online marketing mo. Ituturo muna natin or isasalang muna kita sa mga paraan o sa mga tamang galaw sa pag-online. Kasi sayang naman yung oras na binuhos mo dito at saka yung puhunan mo, hindi ka guided sa negosyo natin. Siyempre, online na tayo. So, kailangan ng gamit natin Facebook. So, Facebook marketing. Okay, doon tayo magmamarket sa Facebook. Kasi bakit? Pangalawa tayo sa pinakamaraming user sa Facebook. Para ma-maximize natin, napakaswerte mo. Okay, may trainer na nagtuturo sa'yo, may coach na nagtuturo sa'yo. Paano mo ba i-market ng tama ang Facebook mo? So, siguro, magsimula na tayo sa lesson 3 natin. Pag may mga tanong, okay, take down notes lang. Kasi I'm sure, masasagot yun lahat sa discussion natin. Now, mag-share screen lang ako. Ipakita ko sa inyo yung una at dapat gawin para mag-market sa Facebook. So, ang topic natin ngayon is, okay, online marketing training courses, no? Okay, napakaswerte mo, naging party ka ng Fast Track 4x4 times 4 payout. Okay, ito yung sistema. Tuturuan ka online, tuturuan ka paano mag-online marketing gamit ang Facebook. Okay, lesson 3 tayo. So, ang lesson 3 natin is basic training 1. Kasi step by step yung tuturo natin sa iyo. Okay, sa online marketing, meron tayong golden rule. Dapat. Okay, ang golden rule natin, okay, so kailangan presentable yung Facebook natin. So, hindi tulad ng dati. So, ngayon, ituturo namin sa iyo, paano ba maging presentable yung Facebook natin? So, okay, excited kayo? Okay, so now, unang gagawin natin is let's clean up your Facebook account. So, i-clean up natin yung mga hindi pang negosyo or hindi catching or hindi gamit sa Facebook mo. Kung pwede lang, clean up natin, i-delete natin. Yung mga nonsense na bagay na nandyan sa Facebook mo, i-delete na natin. Kasi yan yung golden rule sa online marketing. Clean up your Facebook account. Example, yung nakahiga ka, tapos kitang-kita yung singit mo, nakaubad ka, tapos napaka-aslas mong tingnan, or nakatupis ka, napakapangit talagang tingnan. Yung mga ganyan, yung mga nonsense na picture or nonsense na mga bagay nandyan sa Facebook, i-clean up na natin. Kasi nagdinegosyo ka na, nasa Fast Track 4x4 times 4 payout ka na, dapat talaga maging successful ka sa online marketing. Itong online marketing, ito na yung bagay na tatakbo for the next year, next year, o next 5 years from now, lahat ng bagay online na. So dapat ngayon pa lang, nagsimula ka pa, alam mo na paano mag-market sa Facebook. So lahat ng friend mo na useless, lahat ng friend mo na mga swapang or mga hindi gamit sa Facebook mo, yung pinatigtripan ka minsan, yung mga nang-asa lang, so unfriend mo na kasi hindi naman sila nakakatulong sa Facebook mo. So yung Facebook mo ngayon is pang negosyo na. Yung Facebook mo na ngayon ay, syempre, ginawa mo na siyang business. So kailangan i-unfriend mo na yung mga taong
Useless dyan yung mga taong hindi sumuporta sa'yo. Kumbaga yung mga taong walang naitulong sa'yo, yan, friend mo na. The other one is delete unpresentable pictures. Yung mga picture natin, yung mga napakapangit ang background, yung mga nasa gilid ng basura ka, yung mga ganyan, yung mga nasa nagpicture ka nga pero maraming hanger sa likod mo, maraming panty nakasampay at saka brief mo nakasampay, yung natulog ka nga pero napakapangit ng hinigaan mo. So, hindi siya presentable sa Facebook mo. So, hindi yan makakatulong sa pag-market mo sa Facebook mo. So, i-delete mo na, clean up natin. So, ayos ba? So, kailangan yung Facebook natin attractive. So, ano ba yung mga pang-attract? Okay, post mo dyan, mga lifestyle mo, yung pagkain na masarap, okay, kasama pamilya mo. Tsaka dapat, siguraduhin mo, dapat maganda siyang tingnan. Okay, so dapat ngayon pa lang is nagpo-post ka na ng mga good news, okay, yung mga positive. So, dapat yung Facebook natin is kailangan yung pinopost natin yung mga positive. Huwag mong lagyan ng mga posting yung Facebook mo na mga negative, yung mga inaaway mo sila or sinisingil mo na lang na utang or nangasar sa'yo tapos pinopost mo. Negative yan. So dapat hindi yan makakatulong sa pag-market mo ng Facebook. So kailangan alam mo yung social media responsibility. Bawal mangaway sa Facebook, bawal maningil lang utang sa Facebook. Okay? Kasi hindi naman alam ni Facebook yan anong nangyari sa buhay mo. So, yung nag-away kayo sa boyfriend mo, i-update mo palagi. Yung nag-away kayo sa misis mo, ilagay mo dyan. Ano bang pakialam ni Facebook sa buhay mo? Diba? So, guys, ina-update mo lahat sa online, yung mga negative, so napakapangit. So, lahat ng negative, iwas-iwasan natin, lahat ng negative is bawal i-post sa Facebook. Dapat alam mo yung tinatawag natin na privacy. So, yung para privacy mo, yung personal na buhay mo, wag mo ilagay sa Facebook, dapat meron kang privacy. So, dapat lifestyle at saka positive quotes, okay? Yung mga positive motivation, yung mga motivation araw-araw, yung mga yan yung dapat ilagay mo sa Facebook mo. Yung magandang bahay, okay, lagyan mo diyan na ito yung pangarap ko na bahay. So, yung tao niyan may curious kasi bakit positive ka na. Wag yung mga emotion na lalagay sa Facebook, okay? Yung nangangaway ka, yung mga bad comments, tsaka nagko-comment ka, yung mga ganyan. So, pangit yan sa Facebook natin. Ayos ba tayo? So, hopefully naintindihan natin. Then, post all your transactions and new sign-up. So, syempre, member ka na. Ang gawin mo is, post mo lahat ng transaction sa negosyo mo. Okay, lahat ng transaction sa negosyo mo, ang gawin mo lang is, i-post mo lang siya. I-post mo siya na, thank you for this business partners, thank you for this order, yung produkto natin. At saka make sure, lagyan mo, bawat product na makikita sa Facebook mo, lagyan mo ng fast track na logo. Sample, sabon, tayo. Sabunan mo ng fast track. Okay, bakit? Kasi para ma-curious sila kung ano yung fast track. Okay, yung mga packages natin, okay, ang gawin mo is tabunan mo ng fast track na logo. Okay, kailangan talaga highlight palagi yung fast track 4x4. Kasi ito yung pinapatronize natin, ito yung negosyo natin. So, doon sila maku-curious. So, hopefully, nagets natin lahat. Okay? Then, don't put the real name, just a nickname. So, pag may business partner tayo na mga bagong pumasok, lalo na PNP, government employees, basta bago pa lang siyang member, kaya ang gawin mo is tabunan mo yung mukha niya. Kasi bakit? May purpose yan, bakit mo tabunan? At saka yung pangalan, huwag mong ilagay. Dapat ilagay mo, okay, ilagay mo nickname. So, then, anong purpose? Okay, ang purpose niyan, okay, para hindi siya i-stalk ng iba. Siyempre, sa kalakas ng fast track, alam mo, yung fast track ngayon is napaka-trending. Okay, may mga tao na nakasubaybay sa Facebook natin. So tayo lang sinusubaybayan. Ang ginawa nila is pag nag-post tayo, pag lagay natin yung totoong pangalan, i-search nila kaagad, i-unfriend nila, tapos i-do-focus nila. Yan yung mga taong mga swapang, yan yung mga taong mga walang magawa sa buhay. Okay, insecure sila sa resulta natin kasi napakabago lang yung grupo natin, okay? So, pero marami ng mga natulungan, marami ng mga pulis na nag-income, marami ng mga teacher nag-income. Sino lang yung mentor nyo, sino lang kami. Okay, para makakuha kami ng ganyan. Pero alam mo, pag nagbigay siya ng blessings, limpak-limpak yan, okay? Triple yan, doblehin pa, at saka quadruple pa. Ang maganda is hindi mo lang namalayan na napakalaki na natin, siya napaka-resultado na natin. So, ang purpose niyan, bakit hindi mo ilagay yung tunay na pangalan, bakit nickname lang, is to avoid being stalked, para hindi nila i-stalk. So, may natutunan, okay? So, sobrang-sobra, marami tayong natutunan. Hindi natin alam, no, na apektado pala pag sobrang open tayo. Okay, pag hindi natin alam yung Facebook marketing, kung hindi natin alam yung online marketing rules, or mga golden rules natin is naapektuhan yung pag-alaw natin, naapektuhan yung negosyo natin sa online. Then, number 1, ano bang proper mindset ng prospect? Kasi marami nagtatanong upline, ginawa ko naman lahat, in-invite ko naman, sinisendan ko naman ng maraming good news, o sinisendan ko naman maraming
maraming video or mga ganyan, pero bakit reject pa rin kami? Hindi ko sinasabi na pag nagawa nyo to, perfect ka agad. Hindi ko sinasabi pag nagawa nyo to is perfecto ka na or wala na na-reject sa'yo. Pero ang make sure lang, napakasigurado lang nito, pag nagawa mo yung perfect proper mindsetting of prospect, maliles yung rejection. Parang 85% success and 85% rejection. Parang ganyan. Okay, so dapat talaga alam mo yung proper mindsetting of prospect. Alam nila yung purpose, bakit mo sila inintroduce ng negosyo. Alam nila yung purpose, bakit sila magnenegosyo. Kasi pag hindi nila alam, pag hindi mo napaintindi sa kanila yan, hindi na makikinig sa'yo. So ano ba yung mga bagay para papakinggan kanila? Okay, are you all excited guys? So dapat excited talaga kayo kasi napakaswerte natin na may mga training tayo na ganito, okay? So walang katapusan tong training na to. Susundan mo lahat, okay? Lahat matutunan mo. At saka wag kang mag-alala kasi lahat kami suportado. Yan yung sinasabi namin na online support system all out. So all out talaga yung suporta namin. At saka yung mga bagay na ituturo namin sa inyo ngayon, huwag niyong kalimutan, ituro nyo din sa downline nyo para sasabog din yung grupo natin. So, number one is proper mindsetting of prospect. Ano yung proper mindsetting of prospect? Ano bang dapat gawin para makinig ang prospect sa'yo? Okay, so kadalasan ng mga bagong nag-join, okay, bagong nagsimula sa negosyo natin, bagong pumasok sa fast track 4x4 natin, ito talaga yung tanong mo, ano bang dapat gawin para makinig ang prospect sa'yo? So, napakasimple lang, wag kang masyadong mag-isip, wag masyadong mag-research, okay? Learn from your experience. So, syempre, experience namin, dinuro namin. Hindi kami masyadong nagbasa ng mga experience ng iba. Ang ginawa namin, na-experience talaga namin, paano ba talaga? Kasi pag itunuro mo yung experience mo, dapat nga na-experience mo sa grupo, sa pagbe-build mo, yan yung talagang effective. Hindi nakabase sa tsuri lang, binabasa mo na libro, tapos hindi naman ginawa. So, ang talaga, builder talaga ako. Builder, ito talaga yung rason bakit lumay yung grupo natin, nang dahil sa ganitong sistema, nang dahil sa mga experience namin na tinuro namin sa inyo. So, ang dapat gawin mo para makinig yung prospect sa'yo, huwag mong diretsuhin negosyo talaga. So, ang gawin mo is, unti-unti mong ipaintindi sa kanya, ano bang reason? Bakit siya makinig sa'yo? So, unang-una, ang gawin mo, so always talk about the present reality. So, tatanungin mo muna siya, okay ba siya? Okay ba yung buhay niya? Kasi bakit? Bakit hindi nagjo-join yung tao sa atin? Bakit ayaw nila tayong pakinggan? Kasi tayo, hindi natin pinakinggan yung reason nila. Ina-insist natin yung gusto natin. Kapatid, huwag mong insist yung gusto mo. Ang bigyan natin ng solusyon, yung buhay niya. So, ang gawin mo, napakasimple lang. Ang gawin mo, makiusap pa ka sa kanya. At saka, paintindi mo sa kanya. Kapatid or kaibigan, okay? Wala ka bang na-realize sa present status ngayon or present reality ngayon? So, ano ba yung present reality ngayon? Bakit siya magdagdag ng income? Bakit niya gawin ng online? Kasi alam nyo naman, lahat ng tao ngayon, mayaman, mahirap, or middle class, nag-o-online na. Dati, ayaw nila ng online marketing, ayaw nila magbenta. Tama, mali. Pero kadalasan sa mga tao ngayon, lahat ng kaibigan mo na mayayaman or mga middle class o hindi yung mahirap, lahat ngayon nag-o-online na. Nakita mo naman sa newsfeed mo, may mga ulam na ino-online. Mga lechiplan, mga beef tapa, mga ganyan. Pero isipin mo, sino sila dati? Dati silang nagtatrabaho, pero ngayon nag-o-online na. Kasi bakit? Walang tao ngayon na hindi nahihirapan. Kaya nga tawag natin na global crisis. So lahat ng tao ngayon nag-o-online na. Yung mga gulay, ino-online na. Lahat ng pagkain, ino-online na. Lahat ng bagay nga na pangailangan, ino-online na. So dapat ipaintindihin mo sa kanila, bakit sila magdagdag ng income? Kasi bakit sila kailangan magdagdag? Nang dahil sa global crisis. Okay, ano bang global crisis? Globally, lahat ng tao nahihirapan. Hindi lang ikaw, hindi lang sila, kundi tayong lahat. Kumustahin mo sila? Okay ba ba? Okay ka lang ba na nakatambay ka? Yung ganyan, lalo na pag nakatambay. Unemployment, walang trabaho, etc. Kumustahin mo sila? Kung okay ba sila? Kung hindi sila okay, yan yung rason na pakinggan ka nila. Kasi bakit? Yan yung weakness nila, natutulungan mo sila. Okay ka ba, friend? Okay? So, alam mo, ano ba ginawa mo ngayon? Okay, wala kang trabaho. Okay, sus, napaka-swerte mo kasi bakit na-communicate kita? Kasi may ginawa ko ngayon na napaka-trending na online business. Okay, tutulungan kita dito kasi ito yung ginawa ko na nakatulong din sa akin. So, guys, ano ba ang dapat gawin para makinig ang prospect sa'yo? So, kaya para makinig yung prospect sa'yo, always talk about the present reality, about global crisis and unemployment. Pag walang trabaho yung tao, pag global crisis, kumusta yung pamilya? Siyempre, pag yung pamilya mo umaasa lang sa'yo, siyempre, naapektuhan. Kapatid, lahat ng tao, pag pamilya pag-usapan, lalabas yung tunay na galing. Lahat ng tao, pag pamilya ang pag-usapan,
talagang maghanap ng paraan yan. Lalo na pag may pamilya ka. Walang taong wala taong maghanap ng para basta pamilya pag-usapan. Napakasakit, tatanggapin mo na lang na wala kami ibigay na magandang buhay sa pamilya mo. Napakasakit, tatanggapin mo na walang-wala ka talaga. So, pag may plano yan sa pamilya, talagang pag na-message mo yan, pag alam mo yung weakness niya, talagang maano mo siya, mapaintindi mo sa kanya. At the same time, so dapat you are the source of hope. Yung ina-approach mo siya, usapin mo talaga siya about the reality, about the global crisis. Tsaka yung alam mo, titrahin mo talaga yung weakness ng family niya. Okay, mahirap talaga pag wala kang i-provide sa family mo. So, mahirap talaga pa yung sahod mo, kasya lang sa'yo, or sakto lang sa'yo. So, mas maganda talaga, dapat may bigay mo lang yung buhay na maganda sa pamilya mo. Pag nasabihan mo na ganyan, alam mo, parang maiyak yan talaga. Kasi walang tao, basta pamilya pag-usapan, walang taong hindi talaga masasaktan pag pamilya pag-usapan, lalo na pag nahirapan. So dapat you are the source of hope. Okay, sabihin mo sa sarili mo, I am the source of hope. So dapat ikaw yung source, bakit mabuhay yung pangarap nila. Dapat sila mabuhayan ng loob kasi sa tulong mo dapat. Number 2, pag naipaintindi mo ng mabuti sa kanila, yung negosyo natin, so syempre, pwede mo na silang ma-invite. So actually friend, ganito, dapat maghanap tayo ng paraan. So wag mong hayaan na nahirapan ka lang, wag mong hayaan na walang-wala ka na. Okay, wag mong hayaan na ganun ka na lang. Okay, so dapat i-grab mo to. Kasi ito yung ginawa ko. Ako din nahihirapan din. Ako din nagproblema din, pero napakaganda. Kasi bakit? Natulungan ako sa sistemang to. Sa tulong ng Fast Track 4x4 system, kahit nasa malayo ako ngayon, kahit wala akong trabaho ngayon, pero kumita pa rin kahit nasa bahay lang. So siyempre, magtatanong yan, ano ba yan? So siyempre, pag nagtanong yan, ano ba yan? Pwede mo na siyang invite. So, paano mo siya invite? Okay, dapat alam mo talaga. Alam mo talaga yung step. Okay, so pwede mo na siyang invite. Pag in-invite mo na siya, huwag masyadong atat. Okay? Ang gawin mo kapatid, so dapat right timing ka. So, ano yung right timing? So, dapat tanungin mo muna siya. Okay? Sige sir, sige ma'am. Okay? So, siyempre, gusto mo nang malaman. Okay? Gusto ko, at saka ako din gusto ko din share sa'yo kasi gusto ko makatulong sa'yo. Pero, unang-una, dapat hindi ka busy. Unang-una, dapat may oras ka. Dapat wala kang ibang gagawin. Kasi may present kami sa'yo na napaka-importante na maintindihan mo talaga. Okay, dapat hindi busy. So, dapat nasa right timing ka kasi bakit? Yung production natin nakadepende sa timing. Pag sobrang atat wala ka sa timing, kahit maganda pa yung video, kahit maganda pa yung presentation, pero pag naputol yan, nawala sa isipan niya, hindi pa rin magpe-pay-in yan. Hindi pa rin mag-sign up yan, hindi pa rin papasok yan sa napakandang negosyo natin. So, dapat talaga, huwag masyadong atat. Okay, dapat right timing at saka dapat hindi siya busy. So kadalasan pag pinipresentahan mo, tatanungin mo siya talaga na, ma'am, kung pwede ma'am, syempre, saan ka ba ngayon ma'am? Saan ka ba ngayon sa naka-duty? Sige sir, pag day off mo na lang or pag out mo na lang. Kasi para may focus ka talaga. Kasi pag ang invite mo wala sa focus, hindi pa rin mag-join yan. So tayo din, huwag masyadong atat. Huwag masyadong excited na present lang tayo ng present. So kailangan talaga quality time. So huwag mo kalimutan, dapat quality time. So dapat right timing, saka dapat hindi siya busy. So, know the weakness and strength first. So, syempre, strength niya, gusto kumita. Syempre, weakness niya is pamilya niya. So, ito yung right timing talaga. So, syempre, sir, gusto mo makatulong sa pamilya mo kasi hindi kasya yung sahod mo. Kasi napakaliit yung kita mo, pero kinasya mo lang na pamilya para makatulong ka lang. Ito talagang negosyo, sir, nakapakatulong talaga to sa'yo. So, ang weakness niya, pamilya, number 1. Tsaka yung strength niya, gusto kumita para makatulong sa pamilya. Diyan tayo papasok mga uplines. So, know the weakness and the strength first. Pag nalaman mo na yung weakness ng tao, yung strength ng tao, pag pumasok ka sa kanya, makikinig talaga sa'yo yan. Tama lang. Kasi alam mo na, huwag yung diretso, trespassing ganyan, okay? So, may insulto pa tayo niyan, okay? Pero pag napaintindi mo siya ng mabuti, pag alam mo yung weakness niya, ang strength niya, talaga, 100%, 85% sasali yan. Tama, kasi bakit hindi sasali yung tao? Kasi masyado kang atak, present ka na ng present, hindi mo pa nakausap ng mabuti, hindi po siya nakilalang mabuti. Huwag niyong kalimutan huwag niyong kalimutan mag-interview. Ano bang hilig niya sa buhay? Ano bang rason bakit siya nagtrabaho sa abroad? Ano bang rason bakit nag-OFW siya? Ano bang rason bakit siya nagpupulis? Ano bang rason bakit siya nag-teacher? Ano bang rason bakit siya nagtatrabaho? Bakit siya nagsikap? Kasi lahat ng bagay na ginawa natin, kapatid, may rason yan. So tatanungin mo yan. Para pag malaman mo, para pag tinanong mo, malaman mo yung weakness and strength niya. So, yan ang napaka-importante. Then, create good relationship. So, ang gawin mo, huwag masyadong at huwag diretso invite, huwag diretso invite, dapat create good relationship. So, anong good relationship? Huwag mo siyang jowahin, okay? Kasi napakapangit na, may asawa ka na, jowa ka pa. So, huwag mo siyang, good relationship meaning, kaibigan na kayo, kumbaga close na kayo. So, meaning, naka-establish ka na ng good relationship. Kasi pag may good relationship, naniwala sa yung tao, okay, may trust sa yung tao, bakit mo siya kilalaning mabuti? Bakit huwag masyadong atat? Kasi
yung importante kapatid sa invitation natin, dapat mas-set natin siya ng appointment for presentation. So bakit kailangan nasa timing ka? Bakit kailangan hindi siya busy? Para ma-set mo siya ng presentation. Okay sir, siyempre nagtatrabaho ka pa yun, ma'am, nasa abroad ka pa nga, nasa ibang bansa ka ngayon. Okay, naka-duty ka pa. So ang gawin mo ma'am is, alamin ko yung oras ng duty mo, pagkatapos is, i-discuss ko sa iyo properly ang negosyo. Okay, ngayon na lang, ma'am, hindi pwede kasi bakit professional po tayo. So kailangan talaga is properly ma-discuss natin ng mabuti. Kasi big time to negosyo natin, hindi pwede na kahit saan na lang ipe-present. Ang gawin mo is kunin mo yung commitment niya. Sige ma'am, kaya napakaganda ma'am is mentor talaga namin, coach talaga namin mag-present sa'yo. Itong tao to ma'am, napaka-importante, napaka-busy. Pero syempre magbigay siya ng oras para sa atin. Kasi gusto rin niya makatulong. Sa invitation po, ang importante, set the appointments for presentation, then get the commitments. Okay ma'am ha, sure ha, follow up mo talaga. Okay, sige ma'am, tao kang kausap, baka mapuputi yung mata ko sa kakahintay sa iyo mamaya ma'am, para sa discussion mo. So mag-remind ka talaga sa kanya, kunin mo yung commitment na 100%. Kasi bakit? Pag tao ka usap, seryoso, pag tao ka sa professional, alam ko, magbibigay ng oras yan kasi kinausap mo siya professionally. Number 3, yan na, ito na, presentation. So siyempre, na-invite mo na siya, okay, hindi ka naging atat, okay, alam mo na, pag hindi siya busy, nasa right timing ka, so pwede mo na siyang presentahan. So, pag pinrepresentahan mo siya ng negosyo, napaka-simple lang. So, presentation, okay, ang gawin mo lang is rules. Rules of presentation. So, make sure, okay, dapat kilalanin mo siya mabuti, dapat tatungin mo siya. Ma'am, sige ma'am, present ko na sa iyo, ma'am. Okay, so ma'am, make sure ma'am, yung internet natin, okay. Tsaka ikaw din. So, dapat no interruption of internet. Kailangan hindi maputol kasi yung momentum is napuputol, mahirapan kang bumalik sa momentum. So, dapat tuloy-tuloy talaga. Okay, no interruption of internet. Then, no interruption ng audio, dapat yung audio mo hindi nawawala. So, kaya napakaganda sa sistema natin. May ginawa tayo na mga video presentation na hindi mo na kailangan, ikaw talaga yung magpe-present. Hindi mo na kailangan ma-worry sa audio kasi bakit yung presentation natin recorded na siya. So, i-share screen mo na lang siya. Kung saan niya maintindihan talaga niya yung presentation. So, no interruption of audio talaga. Prepare video and pictures compilation. So, bago ka mag-present, ang gawin mo is mag-prepare ka muna ng video. Yung video natin na sinesend natin sa group chat natin, so isi-save mo yan lahat. Okay? Yung video natin na sa group page natin, isi-save mo yan lahat. At saka mga pictures ng mga kumikita, yung mga pictures na nakaresulta, okay, yung mga nakakotse, yung mga naka-acquire ng mga malaking cheque, so isi-save mo yan lahat. Kasi bakit? Magagamit mo yan sa presentation mo. So bawal talaga mag-discuss na hindi ka prepared. So dapat you always prepared. Make sure na no interruption of internet. Make sure no interruption of audio. Dapat prepared video and picture compilation. Then, prepare testimonial picture. Okay, siyempre yung testimonial mo before and after. So, ito ka dati, ito ka na ngayon. Siyempre, yung mukha mo dati, parang snatcher. Okay, yung mukha mo dati, dukhang-dukha, nakakaawang tingnan, okay, napakatanda na, pero gumamit ka ng products natin, gumamit ka ng vitamin C, gumanda ka. Tsaka iba talaga pag kumita ka ng malaki, talagang kusang gaganda ka. Kahit hindi ka pa magpabelo, kahit hindi ka pa magpaderma, kusang gaganda ka kasi bakit? Iba yung may pera, iba yung wala. Kasi pag may pera ka, hindi ka stress. Pero pag wala kang pera, stress talaga. Kahanap ng paraan para magkapera. Yan, then presentation, cold market, and warm market. So, syempre, online na tayo, the same lang ng flow sa cold market at warm market. Okay, sa presentation, may sample script tayo dito for prospect. So, ang gawin mo lang, ganito lang. Okay, step 1, send ka muna ng video clip natin. Nasa group chat natin to. Syempre, kanina nila tinatopic ko sa inyo. Kailangan i-save mo yung video compilation. Step 1, ito yung nasi-send mo. So, are you tired looking for an online business opportunity? Tapos, pangalawang i-send mo, dire-diretso na to. Step 2, open mind. So, kailangan mo siyang open mind. For example, good day po ma'am, I'm Glenn from Fast Track 4x4 System Times 4 Payout. Kasalukuyan po kami naghanap ng 40 tao sa team namin na willing kumita ng extra income, sideline income, habang nasa bahay lang o nasa opisina gamit ng smartphone or laptop. If ever interested po kayo, we are much willing to share the system na ginagawa namin para kumita. So, yan yung step 2. Step 3, ABC rule. So, okay, send ka muna step 1, step 2 na ABC rule. So, wag mong kalimutang i-send yung welcome video natin. Okay, so proudly welcome yung video ko na link. Okay, isi-send mo. Anong purpose yan, ABC rule? Ano ba ABC rule? Yun tinatawag natin, in other words, build up. Para makinig siya. Kasi iba kasi, pag hindi nila alam, napakataas yung pride ng ibang tao. Kasi yung Pilipino talaga is, attitude natin is disguising, pretending. Alam natin, pag walang-wala is, hindi pa rin natin kayong tanggapin na walang-wala. Parang may pride talaga tayo. So, ang gawin natin is para makinig sila is, pwedeng build up lang, para medyo bababa yung pride niya. Para makinig siya.
So, pakita mo yung ano natin, resulta, yung sasakyan ko, yung opisina natin, nasa bahay lang, kumita ng malaki. So, yan yung step 3 na isi-send mo. Yan, step 4, sindan mo siya ng video presentation na link. Okay, yung script natin, nandito lahat sa group chat natin, nandito to lahat sa group page natin. Okay, upload to lahat. Ang script mo dyan, ito po ang full business presentation para malaman mo paano simulan at para makita mo din paano ang kitaan. Good news, mismo founder namin ang ma-present sa iyo, ma'am sir. Then, send yung YouTube link. So, yan, napakasimple. Okay? So, syempre, makinig na siya kasi binibuild up mo na. So, yan yung step 4. Tapos, closing. So, ano yung closing? So, yung closing, so dapat sagutin mo lahat ng common objections. So, ano yung common objection? Example, no time. Bakit ang mga rason kasi, bakit hindi sila maka-join? Kasi walang oras. Sir, busy kami. Wala kaming oras. Busy kami sa trabaho. Alam mo naman, frontliner kami. Teacher kami. Lalo ngayon, pag teacher, sir, is maraming webinar, online teaching, online school. Wala kaming oras dyan para mag-invite, sir. So, bigyan natin ng solusyon. Ano pa ang ganda kasi dito, ma'am? Kahit wala kang oras, kahit busy ka sa trabaho, may online support system na tayo na gagawa para sa'yo na pwede kang kikita. Ang kailangan lang po, gamit ang messenger, send mo lang lahat ng video compilation natin. Pwede ka nakikita ng malaki. Walang rason ng walang oras dito. Kasi bakit? Hindi tulad ng dati, hindi nakasistema yung negosyo natin. Kailangan magpunta ng opisina. Okay? Kailangan talaga, ikaw talaga yung mag-approach personally. So, mas maganda ngayon, Facebook marketing lang. Okay, pwede mo siyang magawa. Ang kailangan may messenger ka, may data ka. Pwede mo na ma-send lahat. Tama? So, hindi problema nito walang oras. Sir, hindi papayag yung partner ko, yung girlfriend ko, yung boyfriend ko. Ayaw niya. Kapatid, isipin mo, para saan tong pagninegosyo natin? Para sa future. Para sa pangarap. Para gaganda yung buhay natin. Okay, so dapat talaga, maintindihan ng partner mo na may pangarap ka. Kasi pag hindi niya maintindihan na may pangarap ka, siya walang pangarap, ikaw meron, ano mangyari sa buhay niyo? So pag ninegosyo mo, para sa inyong dalawa. Pag kumita ka ng malaki, kayong dalawa kikita. So kayong dalawa, maka-benefits sa income nyo. At saka, hindi ako niniwala, pag ikaw may pangarap, imposible yung partner mo lang pangarap. So, hindi problema dito, relationship problems. Okay, ipantindi mo sa kanila, dapat kunin yung pangarap mo. Okay? Dapat pintindi mo sa kanila, dapat kunin yung pangarap nyo. Kayong dalawa talaga. Kasi isipin mo, partner mo, walang pangarap. Anong klase yung buhay meron ka pagdating ng araw? Ano ipapakain niya sa'yo? Kapatid, kung may asawa ka, may anak ka 3, 4, 5, may anak ka 2, kapatid, kahit kayo pang dalawa magtatrabaho, 1,000 hindi kasya yan sa inyong dalawa. Lalo pag may anak kayo. Kasi napaka-mahal ng bilihin ngayon. Hindi kasya yan. So, distance. Okay, ang problema ng iba, distance. Bakit hindi sila maka-join? Yan yung mga rason, yun yung mga rason bakit hindi sila maka-join. Kasi bakit distance? Sir, malayo ang opisina. Nasa ano kami? Nasa abroad. Nasa Saudi. Nasa Saudi kami, sir. Nasa ano kami, sir? Di kami maka-join sa kanyan kasi napakalayo namin. Ang mas maganda sa ano natin, sa negosyo natin, is hindi mo na kailangan nasa Cebu ka or nandito ka para magawa mo yung negosyo. Ang kailangan mo lang is sistema. Ano ba ganda? Ang distance dito hindi issue eh. Okay, kasi bakit? Online system na tayo. Lahat ng pag-income ng malaki, nakasistema na. Kahit nasa malayo ka, through messenger lang, through Facebook lang, pwede mo mapaintindi sa kanya yung negosyo. Ito yung kagandahan ng online business. So, napakaswerte natin. Yan yung negosyo natin talaga. So, hindi problema distance dito. Tapos, no knowledge and skills. Ako rin dati, wala akong knowledge eh. Isipin mo, background ko dati, welder lang. Pero isipin nyo, bakit ako naninegosyo ngayon? Kasi bakit? Lahat ng bagay natutunan. Ikaw nga, kahit anong background mo ngayon, sige, tatanungin kita, pulis ka. Alam mo ba paano maghawak ng barel dati? Hindi naman eh. Pero bakit mo nalaman? Kasi tinuruan ka. Kapatid, walang pumasok sa trabaho, diretso pasok. Kaya nga may tinatawag na apprentice. Kaya nga may tinatawag na practicum pag teacher ka. Pag seaman ka, may apprentice. Kasi para malaman mo yung trabaho. Hindi issue yan sa atin eh. Dati, pag nagte-teacher ka, kung dumaan ka ng practicum. Kasi bakit? Kailangan kang dumaan kasi kailangan mo pang mag-practice. Pag employee ka, kailangan mo mag-OJT bago ka magiging regular na empleyado. Bakit may OJT? Kasi iti-training ka. So lahat kami, hindi kami marunong dati. Pero bakit namin natutunan? Kasi kumikita ng pera. Kasi lahat ng opportunity, basta pera pag-usapan, talaga grab natin. Kaya hindi uso ngayon linya-linya eh. Hindi uso ngayon, linya mo ba hindi? Ang uso ngayon, basta pera pag-usapan, grab natin. Basta chance pag-usapan, grab natin. Are you learning? Walang pera. Ako dati, welder, 25 sahod ko dati. Way back 2009, 2010. Meron ba akong pera? Wala eh. Pero alam nyo kapatid, basta pangarap pag-usapan, hanapan talaga ng paraan. Tama, cellphone nga, nahanapan ng paraan. Nakabili ka nga ng refrigerator, lagyan mo lang ng ice water. Nakabili ka nga ng TV para makapanood ka lang ng mga teleserye. Kumikita ka ba ng pera? Wala. Kumita ka ba ng pera? Hindi. Pero bakit mo hinanapan ng paraan? Kasi bakit? Gusto mo. Ibang bagay nga, hinapan ng paraan.
Lalo na pag-asenso mo, lalo na pagyaman mo. Tama? Birthday nga, nahanapan ng paraan para makaselebrate ka ng birthday. Kasi isang beses na mayroon isang taon. Nag-spend ka ng pera. Nag-invite ka ng mga friends mo, bisita mo. Gumastos ka. Pero ang tanong, kinabukasan, kikita ka ba ng pera? Hindi. Pero bakit mo ginawa? Kasi gusto mo. Nag-gets natin, pag negosyo talaga, hanapan mo ng paraan kasi pera pag-usapan dito. Tapos, doesn't know how to sell stock, etc. Sir, hindi ako mag-join yan, sir, kasi hindi ako magaling mag-sell stock. Hindi ako tulad sa inyo kasi magaling na kayo eh. Kapatid, hindi importante magaling ka mag-sell stock dito. Kaya nga may training eh. Kaya nga may training kasi kami na mag-sell stock para sa invite niyo. Okay? Kaya nga may training kasi para matutunan mo paano sabihin ng mabuti ang negosyo natin. Yung ginawa namin ngayon, hindi to sell stock. This is what we call learnings. Pag may marami kang natutunan, may masasabi ka talaga. Pero pag wala kang alam, wala ka talagang masasabi. May iba kasi mga tao, nag-alam-alaman lang. Tama? Feeling alam niya lahat. Alam niyo kapatid, question. Pag marami kang alam dyan, dapat may resulta ka na. Pag marami ka lang alam dyan, dapat kumikita ka na ng malaki. Pero bakit hanggang ngayon, alam mo nga, nagne-networking kami. Alam mo nga, nagpa-fast track 4x4 kami. Alam mo nga, nagbebenta lang kami. Pero ang tanong, alam mo ba talaga kung paano kumita dito? Alam mo ba talaga kung paano ang sistema dito? Alam mo lang yung kumpanya namin. Alam mo lang ano ang fast track 4x4. Pero hindi mo alam paano gagawin. Kasi kung alam mo, nakakotse ka na. Kung alam mo, malaki nakita mo. Nagsi-6-digit income ka na. Pero bakit hanggang ngayon hindi? Kasi bakit? Hindi mo pa alam lahat. So that is common objection sa mga tao. Pag nasagot mo yan lahat, kapatid, maubusan ng reason yan. Magjo-join talaga. So wag mong kalimutan, you need to answer all the common objections. Yung walang oras, okay, relationship problems, distance, no knowledge and skills, no money, doesn't know how to sell stock, etc. The next, okay, reason and realization why you join. Sa pagko-closing mo kapatid, sasabihin mo talaga yung realization. Ano ba naintindihan mo? Bakit ka naninegosyo? Tulad ng kaibigan ko, sabi niya, matagal na siya nagtatrabaho. Ilang taon na siyang trabaho, pero ganun pa rin. Pagkatapos sa isang kumpanya, nag-apply na naman sa isang kumpanya, pareho pa rin trabaho. So you need to explore another businesses. You need to explore another things in life. Kasi bakit? Pag hindi ka nag-explore, may ipag-iwanan ka talaga. So, iparealize mo, ikaw din, magbigay ka ng realization, bakit ka nag-join? Kasi bakit? Yung income natin, napakaliit lang. Okay, hindi ka na kontento. Ang masakit is, hindi ka pa insured. Ang masakit, what if, nagkasakit ka? Nagkasakit ka, wala kang ipon. Ano mangyayari? Mangungutang ka. Okay? Pag okay ka na, magtatrabaho ka na naman ulit. Ang masakit, yung pinagtrabaho mo, pangbayad sa utang. Ang pinakamasakit sa lahat ng sakit is nangungutang ka, pangbayad sa utang. So dapat, yan yung realization natin, why dyan? So bakit ka na negosyo? So kaya pumasok ako sa negosyong to. Kasi bakit? Parang nalilito na ako. Buti na lang, may fast track 4x4 na dumating sa akin. Kaya ngayon, nabigyan ako ng opportunity. Yan yung rason, bakit ako kumita na nasa bahay lang. Yan yung rason, bakit ako kumita nasa abroad. Bakit ako kumita kahit estudyante. Bakit ako kumita kahit empleyado dati. Yan yung napakaganda. Bakit seaman ako? Di ako nagsumakay ng barko, pero kita ko ngayon, napakalaki. So yan yung mga reason, bakit ka nag-join. Then, next one is ways of finding capital. Okay, sabi mo sa kanya, saan ka naghanap ng paraan? Saan ka naghanap ng puhunan? Sabihin mo, na naghanap ka ng paraan na ganito. So, ginawa ko is nanghiram ako ng pera. Ang ginawa ko is nangutang muna ako. Total, may produkto naman. Ang ginawa ko sa produkto is binebenta ko. Para ang benta is binayad ko sa utang. May nawala? Wala. Ang ginawa mo, diskarte lang. So, may savings ako. So, ginawa ko is ina-invest ko muna. Kasi total, lifetime naman yung negosyo natin. May insurance naman. So, share mo sa kanila ways of finding capital. I-add-on mo na lang. Kasi pag hindi mo share yan, hindi sila maghanap ng paraan. So next, personal testimonials. So bigay mo rin yung personal testimonial. Anong nangyari sa'yo sa pagninegosyo mo? Anong klaseng tao ka dati at saka ngayon? So personal testimonial. Knowledge and initial results. So share mo ano natutunan mo ngayon, natutunan mo dati. Dati hindi ako ganito mag-isip. Napaka-immature ko. Pero ngayon nag-isip na ako paano pagandin buhay, paano mangarap. Tsaka initial results. Kung ikaw, bago ka pa lang. Problema na, apply, wala pa akong resulta, wala pa akong coach eh. Tama, hindi rason yan para hindi ka makakuha ng tao. Ang kinakailangan lang, dati hindi ako ganito mag-isip. Pero pare, ngayon pare, grabe. Hindi pa ako kumita na masyadong malaki. Pero ang napakalang kita ko pare, or ma'am, sir, yung natutunan ko. Yung natutunan mo, hindi pwedeng nakawin yan. Tsaka ito yung cheque ko ngayon. So dati, ito lang cheque ko, 400. Pero ngayon, nagiging 60,000 na. Ngayon, naging 100,000 na. Okay, lahat ng malaki, nagsimula sa maliit. Tsaka before and after mo.
Yan yung i-share mo sa kanila. Then importance of joining us as soon as possible. So bakit niya simulan as soon as possible? So ituro mo sa kanya yung spillover, ituro mo sa kanya yung may na-invite ka, tapos join, pag mag-join yun, lagay mo under sa kanya. So dapat ma-value niya yung oras. Yan yung reason bakit siya mag-join kagad. So ipaintindi mo sa kanya yung importance of joining us. Sayang yung tao pumasok sa atin araw-araw. 5, 10, pwede namin i-under sa'yo pag nag-join ka as possible. Di mo na kailangan maghanap ng 4, tutulungan na kita para maghanap ng 4. Ang mas maganda, pag simula mo ngayon, lahat ng mag-join sa akin, simula bukas, under sa'yo. At saka tatanungin mo din, kailan ka gustong asenso? Ngayon? Next month? Next year? Or next 5 years? So if the opportunity is there, huwag ka na mag-isip, grab it. Grab the chance, sayang naman. Kasi opportunity knocks only once eh. Swerte ka kung balikan ka sa opportunity. Swerte ka kung balikan ka sa tsansa. Okay, pero paminsan-minsan lang to nangyari sa buhay mo. So grab mo na. So yan yung ipaintindi mo sa kanya. Tapos, send mo na yung picture. So send ka na ng picture of other results. So send ka ng picture namin, send ka ng picture ng business partner natin. Kaya po, kailangan may compile ka ng mga picture. Mga resulta, ito dating ano lang. Ito teacher to, nagpa-fast track 4x4. Nagka-coach na siya, nag-income na siya ng ganito. Ito, estudyante ito dati. Pero ngayon, grabe, kita niya, 1 day income, 8,000. 1 day income, 15,000. Ito, upline ko, former student to, grabe, kumita 83,000 1 week. So, send mo sa kanya. So, estudyante, kumita ng 15,000. Elevator operator. So, dapat may compile ka ng video na ganito, na picture na ganito. Okay, para isi-send mo sa kanya. Send mo lahat. Bakit mo isi-send? To inspire, para ma-inspire siya, at saka ma-challenge siya, ma-motivate siya. Kung nagawa ng estudyante, bakit hindi yan magawa? Pero hindi ko sinasabi, pag na-send mo lahat yan, mag-join ka agad. Hindi. Kasi pag hindi siya right person, hindi pa rin mag-join yan. Okay, pero 85% mag-join talaga. Kasi bakit pag ibang tao pag nakinig? Okay, apply negative eh. Maraming question. Yan yung napakagandang prospect. Pag maraming tanong, meaning to si interesado. Are you learning? So huwag kayong matakot pag maraming tanong. Don't forget, closing, don't forget the common objections. Pag nagtanong yan, that is common objection. Sagutin mo lang lahat yan. Pag nasagot mo lahat yan, 85% mag-join yan. Tapos, follow up. Siyempre, pag hindi siya mag-join ka agad, kailangan mo pa rin i-follow up. Okay, ang labanan dito, hindi yung in-invite mo lang. Ang labanan dito, ipa-follow up mo para mag-sign up siya. So, i-follow up mo, send message every day. Morning, lunch, and evening. Okay, greetings lang, kumustahan. Ay, kumusta ka na? Kumusta? Ano? Naghanap ka na ba ng ano? Kumusta na? Kumusta na ang join mo? So, kumain ka na ba? Okay, kumustahin mo. Sinasabi natin kanina pa, establish good relationship. Kasi ang masaklap, kumustahin mo lang pag sahod na. Pakapangit naman. So, huwag mo kumustahin pag sahod na. Simula na invite mo siya, kumustahin mo siya araw-araw. Pa-follow up mo siya, inspire mo siya araw-araw. Then, push and inspire. So, ipo-push mo siya. Sige, ma'am, wala pa eh. Sige lang, kaya mo rin yan. Ako dati, hindi ko rin na-invest kinabukasan eh. Ang ginawa ko is, nagpo-push talaga sa sarili ko. Inisip ko lang talaga na para to sa buhay ko, para to sa sarili ko. Walang ibang tao makabenepisyo nito, kundi ako lang. Okay, pag nagawa ko na to, walang ibang tao na maka-harvest sa sakripisyo ko. Walang ibang tao nakikita. Ako lang din. So, ipopost mo siya at i-inspire. Tulad sa'yo, sinasabi ko sa'yo, ipipray mo din. Kasi bakit? Business without prayer is nothing. Okay, God will provide us. Pag ginusto mo, pag hinihingi mo, bibigay niya pag seryoso ka talaga. Pero pag joke-joke yung sa'yo, hindi ka talaga bibigyan ng blessings. Kasi bakit? Hindi ka seryoso eh. Tsaka always send a picture of your sign up. Ito yung sinasabi ko sa'yo kahapon, na estudyante lang, PNP, or etc., teacher, etc., sisend mo sa kanya yung mga new sign up natin. So, mga new sign up natin, i-update natin lagi sa Kunvo natin, i-update natin lagi sa group page natin. So, isi-save mo always, then yan yung isi-send sa qualifier mo. Yan yung isi-send sa in-invite mo. Then, always tell the good news. Si good news, sir, may na-invite na naman ako. Okay, naghanap na siya ng paraan. Bukas, mag-join na naman to. Okay, huwag kang magala, sir. Okay, hanapin mo lang. Okay, pupush mo lang. Sisikapin mo lang na ma-hit mo yung goal mo ngayon kasi bakit under ko to sa'yo. Okay, always tell good news, sir, kumusta? May good news ako sa'yo. Ite-text mo, sir, kumusta? May good news ako sa'yo. Maintain mo yung excitement level niya. Kasi bakit? Yung excitement level ng tao, 24 hours to 48 hours, yan lang. Okay, pag hindi mo kumusta yan, 24 hours to 48 hours, mag-expire yung excitement level niya, bababa yan. So dapat, i-send mo siya ng message everyday, ipopost mo siya everyday, always send a picture of new sign-ups, then always tell the good news. Then, always use the magic word.
You know what? If you always use the magic word, I tell you guys, this will really change your entire financial status. Bakit ako ganito? Bakit kami kumita ng malaki? Kasi hindi namin kinalimutan ang word na tutulungan kita. Hindi namin kalimutan na pag sumali ka, tulungan tayo dito. Pag sumali ka, hindi kita iiwanan. Pero hindi ka lang nagsisell stock ng ganyan. Pag sinabi mo, gawin mo. Okay, wag yung, sige, tutulungan kita. Tapos hindi mo naman tinulungan. Pag sinabi mo tulungan kita, tutulungan mo talaga siya. Kahit puyat ka, kahit pagod ka. Pero pag oras ng downline mo, humingi ng tulong sa'yo, tutulungan mo siya. So, i-guide mo talaga siya. So, huwag mong kalimutan yung magic word. Okay? Use always the magic word. I'll help you. Say it 1,000 times. If you say it 1,000 times, I tell you, this will really change your entire financial status. Ibahin niya yung financial status mo. Ito yung magdala sa'yo sa pag-income mo ng malaki. Kasi, pag sinabi mo, ginawa mo. Kasi mahirap naman sabihin, natutulungan mo siya tapos hindi mo siya tutulungan. Huwag natin kalimutan ang word na tutulungan kita. Tulungan tayo dito, suportahan tayo dito, walang iwan. So that's the way you follow up. So follow up mo lang. So pag follow up, rules dapat may load. Kung huwag maghiram ng cellphone sa kaibigan para i-follow up ng qualifier. So dapat may load ka palagi. Kasi negosyante ka, wala ka namang load. So businessman ka, negosyante ka. So ang rule ng negosyante, we make sales every day. Paano ka magka-sales pag wala kang load? Dapat may load talaga. Okay? So, meron ba tayong maraming natutunan? Tapos na tayo, no? So, ang gawin natin is proceed tayo sa lesson 4. Okay? Pag natapos ng video na to, okay, ang gawin mo is may lesson 4 pa. So, ipa-follow mo lang. Tingnan mo yung mabuti yung lesson 4 para maintindihan mo siya. Okay? Step by step. So, hopefully, sulit yung nangyayari na training. Sulit yung video na tiningnan mo. Sulit yung video na pinakinggan mo. Okay, sana maraming tulong to sa'yo. Hindi yan nasabi lahat. So, ang gawin mo lang is, pag may idadagdag ka para sa pag-grow niyan, idadagdag mo. So, ipa-follow mo lang paano, at saka mag-explore ka din ng mga learnings, experience mo din ang mga learnings, para yung mga learnings na yan, i-apply mo din sa sarili mo. So, now, okay, so that's all. That's all for today. So, this is Coach Glenn. This is Upline Glenn. To God be the glory. Thank you and good more earnings.